Wiswis, alam nyo ba na ang lugar na ito ay nababalot ng isang alamat na kung saan ang isang puting usa ay sinundan ng isang hunter mula sa indigenous tribe na nakatira mula dito? Wiswis, welcome to Sun Moon Lake here in Central Taiwan. Pero bakit nga ba siya tinawag na Sun Moon Lake, mga Wiswis? Actually kasi, itong water reservoir na to, makikita ninyo sa may gitna niya yung tinatawag na Lalo Island. Considered yan as a sacred place para doon sa mga indigenous people dito, which is the Yida Shao tribe. Yung Lalo Island, mga Wiswis, kung makikita nyo siya from the aerial view, mukha siyang pabilog that resembles the sun and the moon. Kaya siya tinawag na Sun Moon Lake. Wiswis, ang tour na ito is nakuha natin sa Klook. Ito yung tinatawag nating Sun Moon Lake Tour. The tour will start at 7:30 in the morning at ang meeting place natin is doon sa may Taipei Main Station, exit number 3. Malapit doon sa may Indoor Family Mart. Actually, ang reporting time is 7:15 pero dahil ang breakfast namin sa hotel was around 6:30 nag-start at magagaling pa kami Ximen, which is one train station away. Medyo late kaming dumating, so nakakahiya. Sana wag nyo kaming gayahin. Anyway, the travel time is around 3 hours with a stopover for about 10 minutes sa isang place within 1 hour to 1 hour 30 minutes before kayo makarating dito sa may Nantao County. Actually, mga Wiswis, itong lugar na ito is considered as Central Taiwan. Nasa gitna tayo ng Taiwan ngayon at kung mapapansin niyo yung paligid, mabundok siya kasi 70% ng Taiwan is consisted of mountains. Part ng tour natin, mga Wiswis, is magte-take tayo ng boat papunta dun sa kabilang pier. Actually, may binabanggit siyang mga names ng boats, kaya lang hindi ko kasi ma-pronounce. Pero anyway, ito yung view papunta doon. Tara, i-experience natin. Apparently, mga Wiswis, dito sa ating pinagdaungan after our departure point, yung tinatawag nilang Yida Shao Pier. Sa may taas nito makikita yung Shengguang Temple. Tara, alamin natin ano nga ba ang significance ni Shengguang sa history at culture ng China. Behind me now is yung tinatawag nilang Xuanguang Temple. Pero sino nga ba si Xuanguang? Actually, si Xuanguang ay isang Buddhist monk noong Tang Dynasty na inatasan ng Tang Emperor para pumunta ng India at mag-aral tungkol sa Buddhism. You see, dito kasi sa Taiwan, mga Wiswis, majority ng kanilang religion practice is Taoism and Buddhism with other diverse religions din. So, si Xuanguang, nagpunta siya ng India at nagdala siya ng around 650 sutras, out of which siya at yung mga disciples niya ay nag-translate nito ng around 75. At dahil sa kanya, dahil sa contributions niya at studies, lumaganap ang Buddhism sa China. Itong temple na to, Wiswis, tinayo yan noong 1955. Tapos, nung panahon ng China-Japanese War, yung remains niya is nakuha ng isang Japanese soldier. At from there,
dinala yung kanyang remains dito noong 1958. So ayan yung tinatawag nilang Xuanguang Temple. Pasensya na kayo mga wiswis kung medyo paspasan ako at kita nyo naman hulas na ako. Kami ni mama kasi yung binigay lang sa amin dito 20 minutes. Actually ito yung downside kapag nagtutour ka kaysa sa do it yourself. Pero given kasi nung layo nung lugar na ito mga wiswis from Taipei itself, parang mas gugustuhin ko pa din na mag-tour kami. Although sabi nila, possible pa rin naman daw na mag-DIY kayo dito. Kaya lang, be prepared nga lang na talagang sobrang aga ninyong kailangang umalis sa origin ninyo from Taipei. At syempre, pag uuwi kayo medyo mas maaga din. Otherwise, baka dito kayo magstay kasi baka masarahan kayo ng mga transportations nila. Or, dahil nga nagko-commute, mas malaki yung time na makukonsume ninyo sa travel. Tapos, limited na lang yung mabibisita ninyo. So, once again mga wiswis, ang tour na ito ay inavail natin sa Klook. So, after natin doon sa may Yidashao tribe, sa may Yidashao Pier at binisita natin yung Xuanguang Temple mga wiswis, nag-boat back tayo pabalik dito sa may, kung ano man tawag dito sa pier na ito. At sabi ng tour guide is, it's time for lunch na. Meron tayong option between magsasama-sama daw na mag-lunch or magkakahiwalay. Apparently mga wiswis, the group decided to have our lunch together, which was also a wonderful opportunity for all of us to get to know each other. Sa trip pala na to, meron kaming kasama mga Singaporean, mga Chinese mainlanders, at meron ding from Europe. Wiswis, after our lunch, kapag nag-avail din kayo ng Klook Tour, hahayaan tayo ng tour guide natin na mag-ikot-ikot dito sa Yidashao Shopping District. Kapag kayo ay mag-iikot dito sa may shopping area na to, marami kayong makikitang items that will resemble a deer. I actually told you already the story of the deer. But aside from that, marami rin kayong makikitang souvenir items that resembles an owl. Ano nga ba yung story ng owl, Wiswis? Actually, it dates back to a legend dito sa paligid na to na kung saan one day, merong isang buntis na babae ang nabuntis siya na wala siyang asawa. So, syempre, hindi siya tinanggap ng tribe nila at tinaboy siya. Tumakbo itong nabuntis na babae na to sa kagubatan and after a few days, nakita yung remains niya ng isang hunter. Sabi nung nakakita na yon, on top of her body, meron daw nakapatong na owl. At ang sabi, yun daw yung remains or spirit ng remains ng babaeng nabuntis na yon. At after that, yung owl na nakita nila on top of the tree is lumipad doon sa ibabaw ng bahay nila, reminding the people from then on na maging maingat at mapag-alaga sa kanilang mga buntis na kababaihan. Actually, Wiswis, hindi ako ganun ka natuwa sa kinain namin, kaya kakain ako nitong Taiwanese sausage nila. 1 for 35. 35, yes. From Philippines. Marunong ako Tagalog. Wow, marunong siya Tagalog. Thank you. Thank you. Taiwanese sausage. So, let's try our Taiwanese sausage. Wait. Sarap. I like it. Yeah, masarap. Gusto yung garlic, masarap. Garlic, masarap? Gusto yung bawang? It's okay. This one is good. Very good. I like it. Try this one, Taiwanese sausage. Wiswis, puro sila gulay dito kaya hindi na ako natutuwa. Pero may nakain naman tayo na na mga pagkain familiar sa atin. But the rest of it, mostly magulay. Actually, first time kong nakatikim ng kung ano-anong pagkain like deer meat, which I can tolerate naman. One thing din napansin ko sa lugar dito sa Yidashao Shopping District is wala silang trash bin. Ang hirap pag ganito kagaya kung may bit-bit akong kailangan ko itapon. Kasi wala. Dadaling ko lang talaga siya hanggang may makita akong toilet or basurahan. But we've been like from end to end na kasi hindi naman siya ganun kalaki. Ayan, dulo to dulo na yan.
Pero wala talaga akong nakitang basurahan. Mukha namang masasarap yung food. Feeling ko kung ano ka, hindi ka picky eater kagaya ko, like kumakain ka ng gulay, there's a lot of food na pwede mong pagpilian dito sa may The Shao Shopping District. After our visit doon sa may Sun Moon Lake itself, mga wiswis, dinala tayo ng ating tour guide dito na si Mr. Brat sa may Xiangshan Visitor Center. Kung tamang pagkakaintindi ko sa sinabi niya, isa daw ito sa pinaka-scenic na spots sa buong mundo. Tara, tignan natin. Manonood daw muna tayo ng short movie which will take about 20 minutes. So, actually hindi ko siya napansin doon sa may itinerary kaya hindi na ako prepared sa part na ito. So, ayan, so magandang experience to na at least nakita ko muna mga wiswis bago ko siya i-promote sa inyo. Yan, ito yung Xiangshan Visitor Center. Dinala nila kami dito sa may multimedia center nila para panood daw muna ng movie. So apparently mga wiswis, ang pinakita sa atin dito sa may Xiangshan Visitor Center was a film about the surrounding tourist attractions aside from Sun Moon Lake itself at yung mga pinuntahan natin na makikita na pumapalibot doon sa may Sun Moon Lake. Marami din palang mga temples dito and may mga religious places din. And also marami ring activities kagaya ng paragliding sa nearby city. Then meron din ditong footbridge na colorful parang rainbow interconnecting two distant mountains. Sayang lang wiswis no kasi pumunta tayo dito for like a quick day tour. Pero kung pupunta kayo dito at magdi-DIY kayo, siguro maganda kung i-explore nyo rin siya for like few days kasi definitely from the film itself I saw na interesting ang lugar na ito. Ngayon naman, maglalakad lang tayo dito sa may paligid ng Xiangshan Visitor Center kasi may pupuntahan daw tayong platform. Ang ganda nitong lugar na ito mga wiswis, napaka-ideal niya for biking. Sana meron din tayo mga ganitong places sa atin, no? Kahit yung sa Manila na magpo-promote ng biking kasi more kotse na tayo, diba? Napaka car-centric na ng Pilipinas. So dito, diba pa, bukod sa puro green sila, is mafe-feel mo yung pagiging nature inspired ng lugar, mabundok, mapuno, tapos makakapag-bike ka pa. Mas, kahit na mainit siya at talagang summer nila dito, hindi mo ganun ka mararamdaman yung init. What I really liked about this part of our trip was the fact that despite June kami pumunta, which is kasagsagan ng summer at hindi talaga best month to visit Taiwan, nababawasan yung heat na nararamdaman namin dahil napapalibutan kami ng madaming puno. Isa talaga ang pagkakaroon ng madaming greens sa paligid sa dapat nating tularan sa ibang bansa. For the last part of our journey, our tour guide brought us to Wenmu Temple. Napakaganda ng temple na ito sa personal mga wiswis dahil overlooking siya sa Sun Moon Lake at napaka-picturesque. It is something that you'll definitely want to add in your Instagram feed. At mga wiswis, hinatid na ulit tayo ng ating tour guide dito na si Mr. Brat sa Taipei Main Station, exit number 3 malapit sa Family Mart kung saan din tayo nag-umpisa kaninang umaga. Kung na-enjoy niyo po ang ating tour for today at interested kayo na mag-book, please use our Klook code na Only Chance para magkaroon po kayong ng discount sa inyong final booking payment. Kung nagustuhan niyo po ang ating video for today, please hit the like button below and don't forget to show your support by subscribing to our channel and turn on your notifications bell para updated kayo sa ating mga future contents. Muli po ako si Chan, ang inyong kaibigan, nasan ka man, and together, let's create a world that is less lonely and more friendly for everyone dahil dito sa Only Chance, you always have a friend. Ingat kayong lahat mga wiswis and bye!